Tayo po'y lumuhod bilang pagbibigay galang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Pagmamahal niya'y wagas, tapat at di lumilipas. Hindi naglalaho at di napaparam. Patuloy na ito'y nakalaan at binibigay sa lahat ng kanyang mga anak na hinirang, hindi man hinirang, lingkod na turingan, lahat sa buong sandaigdigan. Pantay-pantay ang kanyang pagmamahal na alay. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang paglilingkod sa Ama ay hindi katulad ng isang alipin na pumasok ang katulong o dili kaya ay alipin kang yaya, tagapaglinis o taga-anuman sa isang tahanan sa mga taong pinapasukan mo. Ang paglilingkod sa Kanya ay hindi maibabase sa paglilingkod sa tao na may kabayaran, disweldo ka, binibigay sa'yo kung anong buwan, may 15, may katapusan, quincenas, katapusan. May takdang araw na binibigay na kung minsan ay nahuhuli sa bayad. O dili kaya naman ay may pag-uusap na takda na kung papaano sa iba ay may pirmahan. Kung ilang buwan ka o taon ang bilang, may pag-uusap na presyo bago ka pumasok. Subalit sa paglilingkod sa Ama, ito'y panawagan niya para pag-ukulan mo ng pansin at pahalagahan bagamat wala kang nakikitang sweldo o sinasahod mo. Subalit, kung ibabase mo sa mga kinikita para sa iyong pagkakaalipin at pag-alipin sa iyo na tinaguriang isang katulong, isang tagapangasiwa o anuman ang naging posisyon mo. Bilang tao. Paano nga kaya maisasalarawan ng tao kung paano siya naglingkod at paanong paglilingkod ang natutunan at naibigay sa Ama? Nawa, di man kayo naturingan lingkod na tinatawag na mga hinirang, mithiin din ninyong maglingkod ng tapat at totoo sa Ama. Kayong tunay na matatawag niyang mga anak, na masasabi niyang anak nga kayong lahat. Sapagkat ang paglilingkod sa Ama ay hindi mo magagawa yan kung hindi mo igagawad sa kapwan mo. Hindi mo maipapakita sa Kanya kung wala kang gagawan ng kaparaanan para paglingkuran ng sinuman. At hindi mo masasabing lingkod ka kung wala kang nagagawa. At ang bawat pagtupad mo ay hindi katulad sa may bilang at bibilangan mo. Kundi ang paglilingkod ay buong galak, buong puso mong binibigay na hindi ka umaasa dun sa isasahod sa iyo, kundi buong galak mong tinatanggap ito nang dahil ikaw ay nasisihan sa pagbibigay mo ng sarili mo at buong katapatan mo natanggap ang Ama, tinanggap mo naman siya at tanggap na tanggap ka. Ilan nga kaya ang magnanasang magsasabi na, Panginoon ko at Diyos ko, ako'y lingkod mo,
na nais maging tapat at maging totoo sa iyo. Sa kabila ng mga ganito at ganyan, nandyan sa puso ko ang paglilingkod para sa iyo. Sapagkat hindi mo sinukat kung sino ako at hindi mo sinusukat kung anong kakayahan ko, sapagkat ikaw ang nagbibigay sa akin. Hindi mo tinitimbang kung anong dalahin ko at madadala ko na masasabing, anak, tatangi kita. Kundi, lahat kaming mga anak mo, tinimbang mong lahat kung papaano mo kami gagamitin at susukatin ang aming kakayahan. Nawa, mga mahal ko, matutunan ng taong totoong paglilingkod at paghahandog. Nang sa gayon, pinid ang bibig, payapa ang isip, may galak sa puso na naghahandog, naghahain ng ganang paglilingkod sa Diyos Amang walang maliw, walang hanggan. Mula kay Lucas. Hindi nalaunan nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana, asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga minamahal, paano nga maunawaan ng tao ang ganang paglilingkod kung wala sa puso ang totoong paglilingkod? Subalit, hindi na ganang dapat ipaliwanag at hindi na pa ipapaliwanag ng Ama dahil siya na ang damang-dama mo at di mo man sabihin, alam na alam mo kung anong gagampanan mo at ginagampanan mo dahil itinuturo ng kanyang espiritu. Kung magkagayon, mga minamahal ko, sino naman ang matatawag na tapat na lingkod para pagtiwalaan ng kapwa-tao? Ang tao'y tumititig sa kung anong meron ng kapwa-tao, sa kung anong itsura at kakayahan ng kapwa-tao. Subalit hindi nila matitigan ang kaibuturan at kaloob-looban kung anong nilalaman at tinataglay. Sapagkat hindi lahat ng tao ay makaaarok, makatatarok ng tunay na laman ng puso ng kapwa-tao. Subalit ang Ama, kilala niya lahat ang kanyang mga anak. Batid niyang lahat kung sinong kanyang mga tapat na anak at nasusukat niyang lahat ang kanilang kalooban kung paano sila'y totoo at tapat. Mga mahal ko, wala pang gumawa ng ganito sa panahon ninyo. Tamang nagbigay at nagbibigay ang mga anak ng Ama sa panahon ngayon. Subalit wala pang totoong iniyalay at hinandog ang kanilang kakayahan at lahat ng kakayahan para lamang maitustos at para lamang mailunsad ang pawang kabanalan. Katakataka ba kung ang gawain ito ay nakauusad ng ganang walaman si Constancia? Patotoo naman at patotoo lamang na ang gawain ito ay hindi taong naglunsad. Kaya't katakataka ba kung paano kumikilos ito sa bawat araw? Katakataka ba na may marinig kayong nagmamahal at totoo sa Kanya? At katakataka rin baga kung may naninira at sinisiraan siya? Hindi na ito mababago sa mundo. Sapagkat hindi lahat ng tao'y pantay-pantay ang espiritu. At di lahat ng tao'y iisa ang espiritu. Subalit ang magkakaisang espiritu at iisang espiritu nila, pare-parehas na batid ang kaukulan ng Ama. Sapagkat kung may tao mang sumuko sa buhay, hindi ganang isinuko ang lahat. Subalit ang totoong Ama, ang tunay na Ama, ang siyang kinilala at tinanggap, batid ng Ama
ang kalahat-lahatan sa kanyang mga anak. O aking Ama, tinakda mo na ang iulat ito. Kung papaano si Constancia nililisya nito bawat araw, sapagkat may panukala at takdang ang paraan upang ito'y ihayag at iulat sa madla. Ikaw na rin ang saksi at tamang nakarinig, sapagkat kung ganang katang isip ay dito tutuparin at tutup din. Sino nga baga siya para ito ay kagawin? Gawin yaon, gawin ito, gawin iyan. Ganang pagkataong pandakan sukat, batid mo ang kakayahan. Batid mo ang katalinuhan kung ano ang taglay. Subalit ganang ikaw nga ang siyang karunungan. Ano nga bang hindi mo may sisiwalat kung totoo ang mga anak, tunayin at tuwiran, sila'y makakaunawang ganap. O aking Ama, tama ng lahat, ang tuwirang tumutupad at tapat sa iyo, batid ang lahat kung ano ka't sino ka. Kilala ang mga aral mo at totoo mga salita mo. Batid nilang pagtupad, kilala nilang pagganap, sapagkat kung papaano nga ang pagpapakasakit na iyong hinihingi para maramdaman at makilala kang lubos, na iyong ipakikita kung paano ka gumaganap at tumutupad, na iyong nailalahad ang dapat at marapat, na iyong natutumbok ang katotohanan at katapatan ang tiyang tumanggap. Katotohanan ang katotohanan, subalit kailanman ang kamalian ay di magiging katotohanan. Ang kamalian ay kasalanan, subalit nilobong may kasalanan upang may tama at may tuwid. Ginawa mong 200 at tuntunin upang mamili ang sinuman. Ang daan ng kamalian at daan ng katotohanan at ang tunid-tununin mong sanlibutan at tuntunin mong pangkaharian. Kung magkagayon at tuwirang ikaw nga Ama ang tinanggap, batid ng lahat kung anong pipiliin, daan ng katotohanan at tuntuning matuwid. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, mainam ang bukal sa puso, sa bawat ginagawa at sinasambit ay nagmumula sa bukal na pag-ibig. Kaysa magsalita at magbigay ng walang pagmamahal at pagkatapos ay gawin namang siraan at sira-sirain na lamang. Yaon nga ang katotohanan mo, Ama, na pagkakaiba sa lupa. Ika'y tapat magpakailanman, noon ngayon ay di napaparam. Subalit ang makatusunod at makatutupad niyon, yaon nga ang sa iyo'y mga anak, na tapat man din niyaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alala, umbaga, nagagawa mong iyunat ang baluktot, nagagawa mong ituwid ang naligaw, nagagawa mong tanglawan ang nadimlan, magagawa mong isadsyad ang sayo'y mga anak na tuwirang tumutupad. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Mula sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Ituro mo at ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang magtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Jesucristo at sa mga tungkol sa kabanalan ay nagyayabang. Ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutsaan, at pagbibintang. Ito pa ba'y taglay ng isang tao na naglilingkod? At siyaon ng pawang katotohanan, ang tunay na lingkod wala ng taglay na ganitong ugaling pagkatao.
sapagkat ang nagtataglay ng ganitong uri ng pagkatao ay masamang espiritu. Kaya kung nalilinlang kayo at nililinlang kayo ng kapwa nyo, suriin yung mabuti, mga minamahal ko. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masihan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at dinadamit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring matutulak sa kanila ng kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Mga minamahal, hindi kayang baluktutin at pagbulaanan ang salitang ito. Kaya't kung tunay na kumikilala ang tao sa Ama, tuntunin niya'y hahanapin, salita niya'y tatanggapin, isa sa buhay man din, kasiyahay kakamtin. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit, ang di makaunawa at taong diwa, hindi maaabot itong aking salita. Subalit ang tunay na tuntunin at ang Ama ang tinanggap, maliwanag sa diwang tinatanggap, naabot, nawiwika. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Wala akong tutukuyit, tinutukay ni sino. Mga katauhang mahal na mahal ko kapwa kayo. Subalit ang masamang pag-iisip naghahabi ng kung ano-ano, katang isip nagkakasala niloloob sa puso niya. Kaya naman anong silbi ng paghandog at paghandog na tinatawag na pag-aalay bilang paglilingkod? Kung masamang pag-iisip, yao'y nanunuot, budhi umiitim, taglay ang bigat ng damdamin. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nahahayag ang kadakilaan ng Ama sa mga anak niyang tumutupad at nakikipagtututwina. Subalit, binabaluktot nilili siya ang tuntunin at katotohanan sa ang katwiran ay katauhan, pangsalibutan, yaong kaliwan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, kay sarap ng samahan na may pagmamahalan, tigib ng pagkakaunawa at pagbibigayan. Yaon ang katotohanan, amang yaong sila'y taglay, at ang katauhay, siya man din ang nagaharing tunay. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kaya't antigib ng salita na kung ano-no sa kapwa, yao'y taong nalilisya at liwanag ay wala. Kaya't kung ang liwanag, yaon ay nasa bumbunan, taloktok ng uli niyo'y laganap sa katauhan. Kaya't kung ito ang kakamti ng sino ang anak ng Ama sa lupa, sino ngang magkakaroon pa ng isip na masama. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo, kaya't mapapalad ang patuloy na sa Ama, yaong isip at diwa niya, kalooban ay suma sa Kanya. Yaong tunay na pag-ibig niya, na damang-damatwina, kaya't ang kaliwan nabubuhay sa kanila. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mga twiran ka man ang mga twiran bilang anak dadilalang.
sa Ama ay magtaguman, nasisilayan man din niyaan. Bilang mga katauhan na kung magsambit ay pawang lihim, ngunit siyang saksit nakarinig, saan man nakatuon. Saan man nakaroon, kaya't siya man din ang may alam sa takdang kung ano gagawin sa buhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Ama? Mamahal, mahirap mangusap kapag ikay nasa pagkatao. Kaya mahirap baluktutin ang salita ng Ama. Ang wika nga po ay, ako man din ay hindi ko pag-iinteresa na mangaral at mangusap, natatakot ako sa Diyos. Hindi ko kayang buuin yung mga salita niya para bigkasin ko sa inyo. Kaya kung ako po ay nasa pagkatao, ay ayaw na ayaw kong nagsasalita. Dahil napakahirap na magmaang-maangan ka sa kapwa mo, ama ka ng ama at mabait ka. Sasabihin mo, pero yung puso mo naman ay alam niyang hindi pala totoo. Nakakatakot po, di ba? Kaya habilin po sa tuwina sa inyo, pag sinasambit niyo yung ama, siguraduhin niyo po yung puso niyo mula sa kanya, ano po. At baka po mamaya tayo hindi natin alam patuloy tayong ama ng ama, tayo pala'y tinatakwil na. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sabi nga, kapag ikaw ay nakadama na sa ama, wala ka nang guni-guni na kung ano-ano at wala ka nang iniisip na kung ano-ano sa kapwa-tao, di ba? Totoo po yan. Hindi mo nga naisip na ba't ganun ang ginawa sa'yo, ba't ganyan, si ganun, ba't ganyan. Sapagkat patag naisip mo na wala kang iniisip. Totoong-totoo po yan. At kung patag naman ang isip mo at wala kang iniisip na kahit ano, ang saya-saya ng puso mo. Subukan po ninyo nang sa gayon maramdaman ninyo kung paano ang mga tinutukoy ng Ama na kapag siya ang nasa inyo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, kay saya ng buhay nyo. Buhay ba ang Diyos? Ngunit sadyang ganyan kaakibat ng paglilingkod ang may dalahin ka. Sapagkat ito ang iyong kailangan isadyad at ipagtagumpay Yung mga pasanin mong hindi mo naman dapat pasanin. Sapagkat ang Kristo, wala naman dapat pasanin at walang dapat ipasan Ngunit nang dahil sa kanyang kalooban ng Ama ang tinanggap at kalooban ng Ama ang naghari, marami siyang pinasan buong mundo. Nang dahil naman walang isang Kristong tutulad pa, hindi naman binigay ng Ama sa bawat anak niya o lahat ng anak niyang pinili sa panahon ngayon sapagkat walang makatutupad at makagaganap sa ginawa ng isang Hesukristo. Kaya naman kapag ikay lingkod at may pinagdaranan, lagi mong sabihin, huwag mo kong bibigyan, susubukan, nandi ko kayanin. At napakabait naman ang Ama. Alam naman niya yung dapat sa iyo at hindi dapat. Kaya yung nararapat sa iyo, magalak at magpuri kapag pinahintulot niya, alam niya at alam mo rin, ikay kanyang isasadyad. Kaya mga mahal, ang pagpapaaliw ng Diyos ay magkaiba. Kaya kapag kayo naaaliw dahil sa gawa niya, magalak magpuri kayo. Sapagkat kapag nasa kanya ka na, subukan ninyo, hindi kayo naaaliw ng bagay at salapi. Sapagkat parang ito'y baliwala na. Subalit, huwag kang magsalitang mayabang na hindi mo na kailangan ng pera. Walang taong hindi nangangailangan ng pera. Ngunit, at pasubali, iba na. Iba na. Hindi na katulad ng sa unang buhay mo, kung paano ka isip mong sarili, nililito dahil sa salapibo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, napakabuti ng Ama. Napakahirap magmaang-maangan sa Kanya. Napakahirap magkunwari sa harapan niya. Sapagkat saan ka man tumungo, nasa harap mo siya. Saan ka man tumalikod, nasa harap mo siya. Saan ka man Naku, hindi ka pwede. Lahat, kaharap mo siya. Paharap, patagilid, palikod, saan man, kaharap mo siya. Hindi ka maaaring makapagtago sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, may tinatangi naman siyang hindi ibig sabihin ay tinangi na mahalagang mahalaga sa Kanya.
kundi yung tinatangi na yung mga yon ay yung mga pinili niya at pinipili. At mapalad kayo kung napili kayo na tinukoy niya para maglingkod, binahaginan niya para paglingkod siya, at makilala at mapakilala niyo siya bilang kayo'y mga anak na sa kanya'y sumusunod. Buhay ba nga, Ma? Kaya upang mismo hindi ka bagabagi ng budhi mo, sa takdang sisingilin ka sa kasinungalingan mo, sisingilin ka sa kamaang-maangan mo, sisingilin ka sa mga buktot na gawa mo, huwag mo na siyang dayain pa. Sapagkat may takda nga ang lahat hambing sa buhay na pahirap niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Paano kayong halimbawa? Pakikinggan ng Espiritu, halimbawa, Espiritu sa katauhan bilang isang kuntsing. Hindi ka naman naniniwala sa Espiritu ni Apo Kuntsing. May pinaniniwalaan kang ibang Espiritu. Paano magkakaisa ang inyong panalangin at inyong pagtugon at ang inyong hiling? Ngunit, gayon pa man, magkalihis man kayo ng tuntunin at pananaw, kung sinong matapat at makatotohanan, alang-alang doon sa maraming makikinabang, alam pa rin ng Ama ang dapat niyang itakda para magpalaya ng kanyang mga anak. Buhay ba ang Ama? Alam kong magagawa ang Ama. Magbulay kayo, mga mahal ko. Magnilay at magtanto kayo. Ganang pagkataong talinot kay Sipan, ano nga bagang may babahagi sa inyo? Ganang pagninilay kung naabot nyo, mawari-wari nyo kung anong sinambit ko, at doon sa puso nyo ay makital, yaong wagas na pagmamahal nitong Amang sa inyo'y bumuhay. Doon masasambit nyong tuwiran, kay sarap nga pala niyang magmahal, na kung inyong mamarapating tutupnin, yaong sa kanya'y sa'yo'y alay, kayo mismong magsusumigaw, magsasabing siya'y buhay. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat hindi ka niya, bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat hindi kaya
Ama, kung isa kang totoong lingkod at may takot sa Ama, gagawin mo ba ang alam mong ikaw din ang magdurusa? Kaya't kung ang ginagawa mo ay batid mong Ama ang may batid, isulong mo at tuparin mo, kalasag mo at bisig, siya pa rin at isya ang mag-uusad habang ika'y naglalakad. Kung saan ka man dako magtungo, siyang iyong kakibat. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kay buti ng Ama. Bilang tao, napahanga ako ng isang kausap ko na ang sabi nga niya, kapag nasumpungan niyo po pala ang Panginoon, may kontento ka, baliwala na po pala yung yaman. Kaya nga po sabi ko, sana mabuksan yung mga kapatid ko, sana, yan, si Mamay, maunawaan. Sapagkat, aanin mo pa yun, iwanan naman po lahat yan. Sabi ng Espiritu, kahanga-hanga ka anak, naway lahat ay maging katulad mo nga, na totoo ang puso at isip kung manalita. Alam niyo po, lalo't ikay isang mahirap lang na nagpapahayag, kaya si Kristo hindi naman pinaniwalaan eh. Bakit po papaniwalaan? Eh, paano nga naman niyang ipapahayag sa palagay nila? Tao siyang nanggaling sa hirap, kaya hindi nila kayang paniwalaan yung kanyang sinasabing katotohanan dahil siya'y mahirap at batid nila wala siyang katalinuhan, hindi siya nag-aral. Subalit hindi nila naramdaman kung ano siya at sino siya. Kaya ano man ang sabihin niya, tinutuligsa, hinahanapan ng kamalian sapagkat hindi nila mapaniwalaan. Nang dahil sino nga ba naman siya, isang anak ng karpintero? Sino nga ba naman siya, inalam kung anong istorya ng buhay isinilang sa sabsaban? Ganyan ang buhay dito sa lupa. Subalit, kung paano siya hindi tinanggap nung panahon na yaon, ngayon naman sa buong daigdig, tanggap at kilala siyang ganap. Yaon din ang patotoo ng Ama, na hindi ka man kilalanin ng kapwa mo sa panahon mo. Subalit daratalang takda, pakikilala ko kung ano at sino ka. At sa panahon ng Espiritu, hindi ka pa namamatay, pakikilala ka na ng Ama kung sino ka. Buhay po ba ang Diyos? Ipakikilala niya. At sa mga totoong kumikilala sa Kanya, makikilala ka. At sa totoong anak niya, kikilalanin ka. Hindi bilang tao, kundi bilang pakikitungo, Espiritu. Sapagkat ang pakikitungong pang-tao ito. Ngunit kapag pinakitungo ka at nakitungo ka sa pamamagitan ng Espiritu, wala kang hahanapin kung ano-ano, kundi ang dadamhin mo'y ang Diyos na nagbubuhay, bumubuhay sa lahat sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat wala na yung damdamin ninyong inggit, selos, wala na yung panunuligsa, pagpapahamak, paninira, sapagkat iba na ang damdamin ninyo. Iba na yung pag-iisip nyo, hindi na katulad ng bilang tao kayo, na ugali ninyo'y gayon. Kaya iyaon ang pinapatay ng Ama. Kaya kapag kayo magkakasama, wala na yung iringan na tinatawag, wala na yung siraan, wala na yung hidwaan, wala na. Sapagkat ang nararapat sa tao na nabuksan ng pangunawa at liwanag at nasa liwanag, ang pakikita mo na't isa sa buhay, yung kung ano ang tinanggap mo at kaloob ng Ama sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? At kung yaon ang mabubuhay sa bawat isa, kay saya ng buhay ng tao. Kung tapat
ang bawat isa. Nadarama ang damdamin nila, iisa sa Diyos Ama. Batid ang tama't marapat, gagawin ang tumpak at dapat, sasambitin ang ganap na Ama ang siyang pinagmulan. Hindi susuri ng kamalian at kathang isip lamang, kundi ang pawang katotohanan ang siyang tunay na numunukan. Halina, halina kayo, gawin niyong tama sa buhay. Ang Amang siyang pangunahin, tanggapin niyong tuwiran upang maganap ang lahat na kayo ay magsigala. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kaya mawawala na yung paghahanap mo ng importansya, pagpapahalaga, sapagkat hindi ka na nagseselos, hindi ka na nainggit. Kaya kahit sinong makasama mo, pantay lang sa'yo. Sino ang kaharap mo, parehas lang sa'yo. Sapagkat wala kang tinatagong duming puso't duming isip, kundi ang nasa sa'yo, yung malinis na binago ng Ama na nilinis niya dahil tinanggap mo siya. Buhay ba ang Ama? Kaya hindi mo nararamdaman yung ginagawa mo na, aba, sapagkat wala na sa isip mo yun na, tinangi ko ito, tinangi ko yan, tinangi ko yun. Kaya hindi mo namamalayan yung mga nakikita ng tao na akala nila'y ginagawa mo. Tinatangi mo yan, tinatangi mo yon, minamahal mo yan, minamahal mo yon, sapagkat hindi mo na nga iniisip yaon. Dahil kahit kanino ka umarap, isa lang ang damdamin mo, mahal mo ang kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang minamahal, hindi maaaring dayain ng tao ang Ama. Hindi maaaring mandaya ka sa kapwa mo tao at ang Ama'y madadaya mo rin. Alam ng Ama ang tunay mong damdamin. Alam ng Ama ang tunay mong laman ng kaisipan. Kaya't ang nais niya kung ano ka at sino ka, yun mismo ang lumabas sa iyo. Sapagkat ayaw niya ng taong nakamaskara. Ayaw niya ng taong may tabing. Kaya inaalis ang pinilakang tabing. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At kapag lantara na ang iyong pakikipagtuto sa kapwa mo, wala ka nang iniisip na kung ano-ano. Ang paglilingkod mo'y nagagawa mong tapat sa bawat araw, sapagkat wala kang inisip na ganito at ganyan, nang dahil ang puso mo, hindi na makapasok ang di dapat sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kaya ang nagagawa ng kapwa mo na nasalubong kay parang hindi kanya nakita, sa'yo'y baliwala na yaon. Walang damdamin kang mararamdaman. Aba, ba't di ako pinansing ni gano'n na? Para siyang di nakakita. Ngunit kapag nasa pagkatao ka, lahat pansin mo yaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya upang di maganap ang mahirapan, masaktan mismo kayo rin, dapat mamatay ng damdamin yung tao at mabuhay ang damdamin mula sa Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo kung matutupad nyo nga lamang at ganang masusunod nyo yaon, kayo rin mismo ang magiging kaulayaw ng tapat at totoong Amang walang hanggan at kayo rin ang magsasabing kay sarap sa piling ng Espiritong Banal.
Kaya't iba ang damdamin ninyo kung ang tanging damdamin nyo nooy pagkatao ng totoo ng banal na espiritong nasa inyo, na ibsa na lahat ang pagkatao nyong may isip na di mabuti, may damdaming masama sa kapwa nyo. Pagpalain kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga, ma? Buti pa si Pogi. Tingnan ko nga yung ating aba. Maliit na, ano? Buhay ba nga, ma? Ba, kabastos eh, kaniya po, konching, nanghihip. O, pag malaki na, hindi ko na yan. Kaya nga, pagka malaking tao na eh, ay, punta ka ng ospital. Kasi hindi kita pwedeng hawakan eh. Buhay ba ang Diyos? Eh, pag bata pa, sige, tingnan natin ang kaparaanan kung paano pang yung pagkahulagpos niya at pagkakabyos eh, baka magbalik pa sa dati, parang tinurnilyong mapihit, eh, di na ikakat para, ano? Babae, lalaki, may ganon. Ano? Ay, ba't alam mo po kung ching, tanong mo sa ama kung hindi totoo yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Kaya, ilagak nyo lahat sa ama. Napakasarap. Alam nyo po, sabi ko ay, maaga ako makakalabas kasi alas 5 pa lang ako, naligo na ako eh. Alas 5 na madaling araw. Natapos naman po kami doon sa aming pinuntahan ay maaga. Pagdating ko ay may kausap ako. Pagkatapos ng kausap ko ay may kausap ulit. At pagkatapos ay may kausap ulit. Sabi ko, ala, talagang para groge, sabi ko. Kasi po ay talagang galing sa misyon. Ilang gabi po akong hindi naman kumpleto nga rin. Siyempre, halimbawa, nakaiga ka. Kahit napakahimbing mo't napakasarap, may naririnig kang, makakatulog ka ba doon? Hindi, siyempre, hindi. Tapos, binabagabag ka pa ni, pag-aralan niyo po ang pagkilos ng kalaban, ano? Halimbawa, sinabi ng Espiritu, manalig ka anak, payapa na siya ka, at natutulog. Paririnig naman sa'yo ng kabila, merong, para makasigurado, Panginoon, ako naman po'y nagtitiwalat na nahanalig sa'yo, so bahalit, ba't po ganon? Yung ano, sulong ekat, tingnan mo ekat na himbing na ekat, tulog na tulog. Ba? Pag-aralan niyo po ha, kaya po kayong linlangin ng kabila. Sinasabi na ng isa'y kay buti, sinasabi ng isa'y hindi pa. Kaya kapag yun ang nanaeg, tug, 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 tug. Yan ang nagaganap sa buhay nyo. Bakit hindi nyo ilagak na tapat na totoo sa Ama? Kung totoo kayong nagtitiwala at nananalig sa Kanya, ba't nawawala yung inyong paniniwala na may magagawa siyang mabuti? Bakit ang takot na, baka ito'y ganito, baka gano'y gano'n? Hindi dapat po yaon, sapagkat yan ay tukso at panawagan sa iyo para linlangin ka at dayain, ngunit nawawala ang pagtitiwala mo sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, labanan niyo po yung ganong pag-iisip. Kapag halimbawa, naramdaman mo na, para lumalakas ka na, ay bigla namang may darating na, ay, di ka pa magaling. Ba't di ka Kaya nga po kayo, kapag sinabi ng Espiritu, at mararamdaman nyo naman po yung pananalitang siya mismo eh. Kaysa doon sa pagkataong sasabihin, ikaw, kung nagtitiwala ka, o dili kaya, ay, sige, magpa-check up ka. Pagka ganyan, pagkataong hindi kayo mapangahasan dahil baka mamaya ay sisihin nyo lang. Subalit kapag tinurang matibay ng Espiritu, pasubali ko sa iyo. Sigurado na yan, maniwala ka na. Huwag kang mag-alinlangan at siguradong magaganap sa iyo ang mabuti. Kaya lang kung di mo naabot at natarok, wala kang magagawa. Buhay ba nga ma? Kaya napakahirap mga mahal ko, napakahirap suriin ang tunay na Espiritu kung di ka totoo. Subalit,
Kapag totoo ka sa Espiritu at totoong banal na Espiritu ang naghandog at nagbigay sa iyo, kaya mong siriin ang lahat ng dumadatal sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Ngunit alam mo man eka, para sa katahimikan at kapayapaan, wala ka kunwaring alam. Bakit? Narinig nyo ba ang Kristo? Nakatala ba sa banal na aklat? Ang sinabi, bakit di ka magsalita eka? Gaputok man, walang tinuran. Mga mahal, saan ngayon nagmumula yung salita ng salitang bibig? Yan ang patutoong wala ka sa Espiritu. Ngunit kapag ikay nasa katotohanan ng Espiritu, pinid ang labi mo. Bakit? Gusto mong ihayag ang sarili mo, hindi mo mayayag, ang Ama hintayin mo. Gusto mong iulat ang sarili mo, ang Ama ang hintayin mo. Hindi ikaw mismo magpapakilala sa buhay mo, sa sarili mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, yan ang pawang katotohanan. Nasa banal na aklat na lahat siyaan. Kaya't kung tunay kayong mga sumusunod at tunay na hinahanap niyo'y matuwid, inyong tuklasin ang katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Masdanin niyo at basahin si Haring Saul kung paano siya nainggit, nagselos kay David. At na mainggit at magselos siya kay Haring David, hindi niya alam kung paano niya ito kakalabanin at sisiraan. Ngunit na naigba siya? Hindi. Sapagkat nakita ng Ama kung sinong totoo sa kanila ni David at ni Saul. Kaya't sa pandakmang walang kakayahan si David, sa kanya binigay ang trono ng tagumpay. Mga mahal, hindi sinusukat ang katatangian ninyo. Hindi sinusukat kung sino kayo ng Ama. Kundi, ang loob ninyo, ang siyang binabasa at tinatarok niya. Kaya, huwag niyong sabihin wala kayong alam. Huwag niyong sabihin wala kayong kakayahan. Siya'y may alam, siya'y may kakayahan. Ilagak niyo sa Kanya, hindi kayo pababayaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kung sa larangan ng kabanalan ng pagtupad at pagtalima, hindi nakikipagdiskusyonan, hindi nakikipagtagis at nakikipagpaligsahan, sapagkat tuntunin ng Ama ang batas na sinusunod at susundin. Kaya't anuman ang nasa sa iyo, anuman ang pinagkaloob sa iyo, tanging siyang nakakaalam at nakasusukat ng kung ano meron ka. Sapagkat siyang nagbigay, hindi tao, hindi kapwa mo, kundi mismo siya, kaya siyang nakakaalam kung sino ka, ano ka. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga, mayaman man itong si Saul at si David ay isang nag-aalaga lamang ng mga tupa, subalit nakamtan din niya sa pag-usad ng panahon ang yaman niya, sapagkat pinagpala rin siya ng Ama sa pinagdaanan niyang hirap at sakit. Nakatawid siya sa katapatang binigay ng Ama, na nakita ng Ama. Sa puso niya totoo siya, espiritu niyang tumupad at gumabay, pinagpala rin siya. Nais niyo bang maging isang kabahagi ng banal na aklat? At nais niyo bagang maging isang kabahagi ng mga anak ng Ama? Gawin niyo kung anong nararapat, at kayo rin ang magsasambit kay buti niyang ganap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ganang pagkatao, walang masasambit sa inyo. Ganang katauhan, walang talino't galing ito. Ganang di nyo nasilayan kung paano nagturan. Magbulay kayo tao, kung tapat kayo sama ko. Na naging Ama ninyo at pinakikilala ko, upang matantunyong di mamamatay siya. At di patay kailan paman, buhay kailan na di mamamatay. Kaya't kung nais niyong mga buhay yaong sa inyo'y katotohanan,
sikapin niyong siya'y hanapin at inyong damhin. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo, upang anuman ang inyong hinaing at daing, sa inyong damdamin ay maibsan ang takot nyo't kagulamihanan. Puso ninyo'y aliwin niya, payapang isip ang kamtin. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, purihin ang Ama. Ituloy ko po yung kwento. Antok na antok po ako. Si Miguel naman po'y damba ng damba. Sabi ko, wala akong pakialam sa damba mo, Miguel. Tulog. Pinipilit ko pong imulat ang mata ko. Sabi ko, ay, nananalangin na po pala. Gising ang diwa ko. Mata ko'y ayaw bumuka. Ama, gisingin mo na po ang mata ko. Isip ko po'y binibigyan mo na ng liwanag. Ang pangunawang dapat ay magising na. Mata ko po'y ayaw maimula. Sabi ko, pinilit ko po sa diwa ko na magigising na ako dapat sapagkat nananalangin na. Aba, nagising ako. Ano po ang istorya? Hindi po kwento yon. Ganyan tao, wika ng Ama. Kung natutulog ka man, ngunit diwa mo'y gising, pilitin mong apuhapin, ako sa iyo'y mandin, ay manahan at makatahan, nang wag sa iyo ako'y mawalay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't wag kang manindim at malumbay, kundi man pagdaka karakarakay, makita mo't tamasahin ang tunay na kagalingan sa kanyang kaloob at pahintulot sa iyong katawan. Ngunit ang kung iyong espiritu at kaluluwa ay gumagaling at sumisiglat, lumalakas pa, magalaka at magpurisama sapagkat aaliwin kaniya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, may pagdaka karakarakay kinamtan ang hiling niya. Ngunit mayroong nakikita ang Amang marapat na magbata ka pa. At kung hinihiling niyang iyo'y batahin mo, nang sa gayo'y makita niyang tapat kang anak niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, hanggang sa di mo namamalayan kung kailan sukukan at ayaw mo nang maghintay. Tsaka niya na'y binigay yang iyong pagbabata, na kinabang kamandin, gantimpalay na kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat kung tumukoy ang Ama para sa lahat ng mga anak niya, paalala sa tuwina at pagunita ang bawat isa, ay marapat sa kanya'y sumambad tapat at makatotohanan at tanggapin siyang bukal sa kalooban. At sa tuwina na may inyong makikita kung paano siya magmahal at maglingap kanino man. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya, sabi nga po ay, kung bilang tao at magbibilang tao ka, eh bakit mo nga ba gagawin niya araw-araw eh? Wala kang tigil sa paglilingkod, aba? Hindi na natin papasok yung dapat eh, gawin mo to, ginagawa mo eh, gawin. Kanya-kanya nga pong bahagi ang Ama, kaya kung anong binahagi sa inyo, mahalin niyo ito. Pasalamatan niyo at gawin niyong tama. At siya rin naman ang sa inyo, magbibigay ng kapalit na tama at tumpak din para sa inyong kagagalang. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, mabuti po ba ang Diyos? Talaga po mabuti siya. Napakasimple lang nitong pinakita niya na naman sa akin kabutihan, pero ito po dinadatal sa akin, kaya ibabahagi ko eh. Yung nga pong ngipin ko, di po ba umuga? Eh ngayon eh, ginawa na po ng paraan ni Doc, no? Subalit, nakakalayo pala ako ng kaunti eh. Kumain lang ako ng potato, mas potato eh. Sabi ko, ba't tumugaan na naman? Sabi ko, natanggal. Alam niyo po, hiniling ko sa Kanya, Panginoon, huwag naman po akong mabungi pa hanggang lahat ng kaparaanan eh, ibigay niyo. Sabi niyo po eh, kaya nagano yung mga ngipin ko doon sa
paghihip, ano? Gawan niyo po ng paraan. Alam niyo po, pinakita sa akin kung paano ang gagawin. At gusto ko na nga pong sahiya ko kay Doc, wag na sa kanyang bumalik at sa iba na lang dentist para hindi umuga. Nahiya po akong magtalusira. Nasasabihin ko, kumustahin ako. Apo, kumusta pa? Ay, okay. Pero hindi ko naman sa kanya pinagawa. Tinuro po sa akin ng Espiritu. Tinawagan ko, Doke, pasensya ka na kasi kako ganito ka. Opo ka. Doke, huwag kang magagalit sa akin, magdarandam, tuturo ko kung paano yung tinuro sa akin, ano. Opo ka. Ginawa. Po rin po ang Ama. Hanggang ngayon, eto. Salamat, salamat sa Ama, nakakakain ako, na hindi umuog pipig ko. Ano po ibig sabihin yan? May istorya yan, hindi po basta kwento. Alam niyo po, ang lahat ng kaparaanan ay kayang ibigay ng Ama hanggat hindi pa nga takda, hindi pa takdang mabunot siya. Kaya binahaguran mo na siya. Sabi ko, Panginoon, magkakamantsa po yung ngipin ko, kapangit na po yata. Di bali nang may mantsang ngipin, basta lumalagok ako ng dahon-dahon. Bakit po? Pinatototohanan ko lang kung ano yung sinasabi ko, binabagi sa akin, dapat sa buhay ko'y gawin ko. Buhay po ba ang Diyos? Hatol ka ng hatol, hatol ka ng hatol. Sarili mo, di mo mahatulan. Huwad ka niyan. Hindi ka totoo. Ba't natatakot mo lagukin niya? Mahirap ka, mapait. Ano ngang mapait, masarap lagukin. Di po ba? May paraan naman. Sasabi, ayaw daw, ayaw. Aba, hindi ka totoo Sinasabi mo sa kapwa mo, gamutin mo, ikaw mismo walang tiwala. Hinahanap mo yung tiwala mo sa kapwa mo. Ba't hindi mo sa Diyos itiwala ang buhay mo? Buhay ba ang Diyos? Ang mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ang bawat araw ay katotohanan. Ano po ang mensahe? Kung minsan dinadaya niyo ang Espiritu, ako naman po hindi niyo dinadaya. Wala naman po akong magagawa at wala naman po akong alam. Pero ang Diyos po ang dinadaya niyo at hindi ako. Ginawa mo ba, Eka? Opo, iniinom ko, pero hindi. Buhay po ba ang Diyos? Magtapal, tapal po ako ng tapal pero hindi naman. Wag po kayo magdaramdam, Sabi nga po, magpakatapat tayo at ang katotohanan ng palalaya tayo sa Diyos, magpapalaya. Ang katotohanan ng Diyos na magpapalaya, ano po? Ako naman po walang karunungan Sa totoo lang ayaw ko nga ng tapal-tapal sa unang buhay ko Sabi ko nga, mangkep Yun, pinakita lang ng Diyos sa akin kung anong ayaw ko nangyari sa buhay ko. Bakit po? May pinuntahan nga ako noon Sabi, sinalab yung pinggan sa kandila, umuusok. Tapos pinunasan. Yung papel, pinasok doon sa baso. Kala ko kung anong gagawin. Inumin mo, Eka. Sabi ko, ano po ba yung papel na yon? Sabi ko, may sulat. Alam niyo po, inumin ko daw. Umalis ako, lumayo. Tinapon ko. Ba't ko ako inumin yon? May usok pa ng kandila. Salamat sa Diyos. Purihin ang Ama. Ba't palalagok mo sa kapwa mo yung usok? Diba? Salamat po sa Ama. Salamat sa Kanya. Kaya naman po kayo yung pinalalagok dito, hindi naman po usok. Tubig lang. At saka walang papel. Ano po? May nagturo na naman sa akin. Ang sabi, minessage ako. Hapo Kunching, para lalo kang maging mabisa ang panggagamot mo. Eto usalin mo. Bago mo gawin yung ganito. Sabi ko, sa maglalabing, ilang pa lang noon, taon. Ganito. Wala pa akong alam na inusal kong iba-ibang salita, kundi yung tinuro sa akin ng Diyos at Tagalog lang hindi ko naman ako alam ang ibig sabihin niyang salita na yan. Uusalin ko, paano ako kung masamang salita yan ang ibig sabihin? Paliwanag mo sa akin kung ano ibig sabihin nun. Di po ba? At saka hindi na kailangan ng marami pang usal-usal na meron pang Latin, meron pang hindi na kailangan yun, kahit Tagalog. Kung Tagalog ka, kung Kapampangan ka, kung German yan ka, German. Di po ba?
sapagkat ang Ama na may nakikinig sa lahat ng wika ng tao dahil siya ang pinagmula ng lengguwahe. Lengguwahe. Buhay ba ang Diyos? Kaya, para pakinggan ka lang, kailangan dito. Sasabi mo, mabait ka, puso mo naman pala'y bulok. Maraming laman. Nagbabait-baitan. Kita na nga yun. Kung ikay may galit, may pagdaramdam. Basang-basa niya yan. Huwag niyo siyang dadayain. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naku, nga po kuntsing na yan, diretsahan. Abay, hindi naman po ako nangangaral sa inyo. Anong pakialam ko bang mangaral? Ano pong alam kong mangaral? Wala akong karunungan. Kaya kung kayo po'y magagalit sa akin, hindi po ako pinagalitan ninyo. Dahil, magsasalita na naman ako, may magkakakita na at may nakikinig. Sinabi pa kayon, may bayad ka ba? May bayad ka ba? Ba't ba tinatanong niya yung may bayad ka ba? Parang pinagmamagaling niya pa. Bakit ano pong pagmamagaling doon? Pagpapatuto lamang na binigay ng libre, pamahagi ng libre. Subalit, anong kasalanan ko kung may nagmamahal sa akin? Binibigyan ako pa bang? Binibigyan ako ng, hiningi ko ba yon? Di ba pinadadala nyo? Salamat. Buhay ba ang Diyos? May magagalit na naman sa akin. Gusto ko nga po magalit ng magalit kayo ba't po ba nakakagalit po ba yung totoo? Hindi po nakakagalit ang totoo. Ang kasinungalingan ang nakakagalit. Paano mo mahahayag ang kadakilaan ng Ama at pagmamahal niya sa iyo kung hindi ka kuminsan ay magbabahagi? Subalit hindi ibig sabihin nagbahagi kay nagyabang ka. At hindi naman ibig sabihin na hindi mo kinwento si Pedro, binigyan ka ng 100, binigyan ka ng ganon. Nilihim mo yun. Ang Diyos nakaalam nun. Kung bukal ba sa kalooban niya, teka ako, hindi nasambit. Kaya nga po ako hindi nagpapasalamat kasi hindi naman kasi nakareglamentong buwan-buwan Araw-araw paano kung meron ako hindi nasambit? Isang pagmumula na naman ng pero po yung mga nagmamahal sa akin ng tapat at totoo na talaga ako'y kinalinga at minamahal, hindi na po nila hinihintay yun. Hindi nila hinihintay, hoy, ako'y pasalamatan mo Hoy, pasalamatan. Hindi po nila hinihintay yun. Kaya hindi sila naghihintay ng, Apo, ba't di mo ako pinasalamatan? Nalibutan mo yata ako. Mga mahal, ano po ang ibig sabihin nito? Ganyan ang katotohanan pag ikay nasa pagkatao. Sasabihin mo, walang nakakalam yan. Pero saan ka? Kalat sa buong mundo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sinong dinaya mo? Ang tanong po sa inyo, ang isa nga po kuntsing may magbibigay ba't riregaluhan kung hindi naglingkod? Wala. Maliban yung natural na pamumuhay na kapag may okasyon, may magriregalo. Magnilay at magbulay kayo. Maliban ang natural na okasyon ng pangtao kapag may okasyon, magriregalo. Riregaluhan. Subalit, huwag niyong ibase at ipantay sa paglilingkod ang natural na pagreregalo. Upang di kayo maging makasalanan na nag-isip ng di maganda at mabuti. Sapagkat kung bukal at totoo sa puso ninyo, alam ninyong bawat bahagi niyo sa kapwa niyo, maging sino mang naglilingkod, Ama ang gaganti. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Lalo nang malaki ang mga ikukwento ng tao kapag alam na mahirap ang kapwa-tao at pagkatapos ay gumanda ang buhay nito at sasabihin, nagpabayad na nga siya. O tao, ganyan naman ang isip ng tao, ngunit ang totoo sa espiritu, walang haka-haka, katang isip at paratang, tulad ng binasa sa inyo, sapagkat malinis ang isipan. Muli basahin natin. Ituro mo at ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang. Ngunit, walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutsaan, at pagbibintang.
Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. O aking ama at ama nila, puspos ng katotohanan ka. Wala kang minithi kundi ang magpakatapat ang iyong mga anak, at ang katotohanan ay sa iyo'y nilalahad. At ang tapat nga sa iyong tuwirang tumatanggap, marapat nga silang makaganap sa dapat at marapat na iyong nilalayon at nihanasa upang sila'y maging ganap sa iyong pananaw ay maging kalugod-lugod. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya maraming salamat din sa Ama, sa mga kaps kanina. Maraming salamat sa kanilang mga ginawang tanging Ama na ang nakasilay ng puso ko, nakabatid ng puso ko, nakatarok ng puso ko, nakabasa ng laman ng isip ko, nakadama ng buong kong pagkatao kung anong naramdaman kong galak para sa inyo, na higit na lalo pang kayo'y gantihan ng ibayo ring higit pang galak. Pagpalain kayo. Kaya, asan yung cake? Mga kaps na naririyan, maaari bang tipunin ko kayo rito? Halik kayo mga kaps na naririyan, yung mga araw ngayon ng kaps. Yan po ay regalo nila kanina na ipamamahagi sa inyo kung paano nila papartihin ito at mapagkakasya sa inyo. Sige, sidlan kayo ng talino ng Ama kung paano nyo sila mababahaginan at magkakasya ito. Lahat, alagad at kaps, alagad at pasyente, tagasunod. Pakikuha yung naway mamulaklak tulad ng nasa ibabaw ng cake, ng tagumpay ang lahat. Halika, mahal na kapatid kong leader ng tagasunod. Napakabuti ng balangkas ng Ama. Maraming salamat sa inyo mga kaps. Patuloy nawa kayong magumalab, magsiklab ang liwanag at patuloy na maibigay ng Ama sa inyo ang nararapat ng higit pang pagpapala. Kayamanang pang-espiritual, kayamanang pang-lupa, hanggang kaapu-apuhan, taglayin ninyo ang mula sa Ama, sapagkat siyang tunay na pundasyon sa gawain ito. Kung papaano hindi kayo maaring makapamigay lahat sa kanila sapagkat iisa lang ang lalagyan. Pipili ako ng dapat na hindi naman ibig sabihin hindi kayo karapat-dapat. Hindi ko kayo ililisya, ngunit tapos na ang gampanin ninyo bilang kaps na sambit ko na ang nararapat sa inyo. Ang leader naman ang tagasunod, siyang may hawak na magbabahagi sa kanilang lahat. Pagpalain kayo at patnubayan ng higit pa ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Bahaginan mo sila, pagkasyahin mo. Salamat sa inyo mga kaps. Pagkasyahin mo sa mga, tunguhan mo sila isa-isa. Mapagkakasya. Tulungan niyo po siya, bigyan niyo siya ng isang katulong kasama. Sige po. Panginoon, tanglawan mo itong buhay ng mga
anak mo. Bahagi mo'y tunay at totoo, maging dapat sila sa iyong lahat. O Ama ko, kay buti mo, wiwaga mo, ay taglay mo, pag-alayan kanilang lahat at makinabang sa iyong alay. O Ama ko, naririto ang iyong mga anak na napili sa araw na ito. Igawad mo ang totoo sa bawat isa. Mata mo nila ang marapat na tuwirang galak na di magmamali, kung paano sa awitin niaalay iba't ibang himig. Magagawa mo ang iba't ibang sangkap ng buhay na tuwirang ikaw ang siyang magiging sentro ng kanilang taglay na handog mo. Buhay na kaloob, o Ama ko, pagharian mo, pangunahan mo, sila'y puspusin ng iyong Espiritu. Nekkarameneya hana, nekkarameneya hana, nekkarameneya hana. Buhay po bang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Nawa, maunawaan niyo ang bahaging ito ng wika, anak, hinandog sa iyo, binahagi ko ito sa iyo, at ngayon, pinalayan ka ng mga anak na hinirang kong kaps, tanda rin ang pagbabahagi at pamamahagi ang aking kaloob, ipamahagi mo rin ang handog nila bilang ikay tao. Mga minamahal ko, kung ang handog ng Ama at handog ng kapwa nyo ay magagawa nyong ipamigay ng bukal sa puso nyo, ang Ama'y malulugod na masdan kayo. Pagpalain kayo, naway nawawaan ninyong lahat kung ano ang nararapat at nasa ng Ama na maganap sa inyong lahat. Sumainyo ang kapayapaan. May tanong baga kayo? Wala kayong tanong? May bukas pa. Halina po kayo.